Pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Sa pinaigting na kampanya kontra mga kaskasero sa Commonwealth Avenue, maging sasakyan ng mga politiko at iba pang personalidad, hindi sinanto. SUV na minamaneho ng driver ng aktor na si Richard Gutierrez, pinara rin. Annabel Rama, pinagalitan ng driver ng anak. Batang naglalaro sa Commonwealth Avenue, nasagasaan ng pick-up, patay. Mga pasaway sa tinaguriang Killer Highway. Pistulang nakikipagpatintero kay kamatayan. Driver ng taxing sinakyan ng namatay na journalist at profesor na si Chit Simbulan. Inumpirmang 2 busang naka-aksidente sa kanila. Masangkot na bus, nagkakarera raw. Pagsapak umano ng traffic enforcer sa isang taxi driver, huling-huli sa video. Pulis nalanghalay umano sa loob ng presinto. Nakaharap ang umano'y biktima. Suspect tinanggang patayin si Mayor Lim. Sako-sakong NFA rice na inangkat doon pang 1 taon. Binubukbuk na sa bodega. Bahagi ng kisame sa NAIA Terminal 1. Bumigay. 2 sugatan. Congressman Manny Pacquiao sumalang sa debate ng Kamara kaugnay sa Reproductive Health Bill. Pangulong Aquino naghimutok sa pagtutok ng madla sa kanyang love life. Manny Pacquiao sinagot na ang imbitasyon sa kanya ng half Pinoy cast ng Glee. At bride to be na si Pia Guanyo sumabak sa challenging workout na Bar 3. Magandang gabi po, walang sinanto ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa kampanya laban sa mga motoristang lagpas sa speed limit sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Yan po ang tinaguriang Killer Highway kung saan ilang buhay na ang nabuwis dahil sa mga kaskaserong driver. At kanina, kabilang sa mga hinuli, ang mga sasakyan ng gobyerno pati na ng ilang opisyal. Nasita pati ang sasakyang minamaneo ng driver ng aktor na si Richard Gutierrez. Nakatutok si Ivan Maylina. Bago pa man mag-alas 8 ng umaga, mahigit 50 nang nahuli ng anti-speeding operation ng MMDA sa Commonwealth Avenue. Pinaigti ang kampanya sa tinaguriang Killer Highway kasunod na aksidente doon na pumatay sa mamamahayag na si Chit Estrella Simbulan. Ditong Lunes sumabot ng 138 ang nahuli, 173 naman kahapon. Pero ang mga nahuhuli may kanikanyang palusot. May tila hindi makapaniwala at nakikipagtalo pa. 55 lang kasi ang ano ko eh. Bagal ko dun sir, may paserong bumaba sa akin, paano magsi-66? May mga aminado rin naman at nakikiusap. Hindi ko po kabisado talaga. Pero sir, sa tingin nyo, reasonable ba yung 60 o baka pwede taasan na konti? Medyo siguro kahit konti lang sir. Kahit yung 70, pwede na po siguro yun. Pero pinaninindigan ng MMDA na wala raw silang sasantuhin sa pagpapatupad ng 60 km per hour na speed limit. Pati mga red plate o sasakyan ng gobyerno, hindi raw pinalampas. Ang isang ito, natuntong nakarehistro sa Office of the Ombudsman. Itong SUV na ito, may nakasabit pang number 6 na plaka ng mga cabinet secretary. Ano masasabi nyo sa campaign sa speeding sir? Na wala daw pinipili. Hindi ko alam eh. Wala akong masasabi. Pati mga kilalang personalidad kapag lumampas sa 60 kph ang takbo, tinitikitan daw ng MMDA. Kahapon ng umaga, nahuli ang sinasakyang SUV ng Kapuso star na si Richard Gutierrez habang minamaneho ng kanyang driver na si Loreto Figueroa. Nahagip ng speed gun ng MMDA ang sasakyan na tumatakbo ng 79 kph, lampas sa itinakdang speed limit. Kuha ito ng isa sa mga umano'y nakasaksi ng parahin ng MMDA ang driver ng aktor.
Dito makikita ang puting SUV na aktor. Makikita rin ang kumpol ng mga traffic enforcer at ang lalaking nakapulang cap at shorts na ayon sa aming saksi ay si Richard. Tinikitan pa rin ng MMDA ang driver ni Gutierrez at pinagmumulta ng 1,400 pesos para maibalik ang kanyang lisensya. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng atensyon ngayon sa isyu ng kaligtasan ng mga motorista sa tinaguriang Killer Highway. Tulad ng nabanggit ni Ivan Mayrina, nabali nga interes ng ilan sa pagkakahuli doon ng driver ng aktor na si Richard Gutierrez. Uminit daw kasi ang ulo ng aktor sa enforcer na humuli sa driver niya. Pero sa pagharap ng MMDA enforcer at ng ina ni Richard na si Annabel Rama, naayos din naman ang lahat. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 10 ng umaga nang dumating si Annabel Rama sa tanggapan ng MMDA sa Makati City. Sa inisyal na pakikipag-usap ng GMA News, sinabi ni Annabel Rama na inaantay lamang niya ang MMDA enforcer na nagtikit sa driver ng anak na si Richard Gutierrez sa Commonwealth Avenue kahapon. Minuto daw ang lumipas, dumating din ang MMDA enforcer na si Angelito Diendo. Sa pag-uusap, sinabi ni Diendo na lumitaw na lampas sa maximum allowed speed sa Commonwealth Avenue na 60 km per hour ang takbo ni Gutierrez. Ito ang kuha ng speed gun ng MMDA Martes ng umaga sa Commonwealth Avenue sa sasakyan ni Gutierrez. Automatic na nakukunan ng speed gun abang sasakyang lampas sa 60 km per hour. 79 km per hour ang takbo ni Gutierrez. Kinumpirma rin ni Diendo na pasahero lang si Gutierrez at ang nagmamaneho ay ang driver na si Loreto Figueroa. Ito rin ang gustong igiit ni Annabel Rama. Hindi si Richard ang drive. Yung driver ko yun talaga actually, hiniram sa akin ni Richard dahil meron siyang taping. Hindi, sabi sa akin ng driver ko, ganito yun. Ma'am, kasi natanong kasi ako ni Richard, anong takbo ko? Ayaw niya magsinungan, sabi 79. Sabi, bakit na 79? Hindi mo ba naalamang ang news? May namatay dito, lately na may namatay. Doon sa areang to, sabi ni Richard ganon, sa driver ko. Dahil dito, tinikitan daw nila si Figueroa ng asuntong disregarding traffic sign at speeding. Kinumpirma ni Diendo na naulinigan niya nagmura ang aktor, pero di naman daw sa kanila ito galit. Yung siguro, yung galit niya sa driver, naibugan niya rin sa, dahil lumabas siya, na nagagalit rin sa driver. Nakapagmura nga siya pero hindi naman kami ang minumura niya, hindi direct na kami minumura niya. Tinubos na ni Rama at ng driver ang lisensya kanina sa MMDA. Bago umalis ng MMDA, nagkamay pa sina Rama at Diendo. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Abangan po maya-maya lamang ang panayam mismo kay Richard Gutierrez kaugnay sa balitang yan. Mga kapuso, trahedya na naman sa tinaguriang Killer Highway. Ngayon naman, isang batang naglalaro sa Commonwealth Avenue na yan ang patay. Nasagasaan siya ng truck. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi na muling makakalaro ng kanyang mga kaibigan ang 11 anyos na si Edelberto Gecuya Jr. Pasado alas 2 sa madaling araw nang bawian siya ng buhay matapos masagasaan habang nakikipaghabulan umuno sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue o ang tinaguriang Killer Highway. Mga magulang, minsan napapabayaan din. Agad naman sumuko ang driver ng sakyang nakasagasa sa bata. Anya, di raw niya ginusto ang nangyari. Di raw niya sukat akalaing may taong tatawid sa naturang lugar. Lalo pat wala naman talagang tawiran dito. Anong oras ng gabi, dapat hindi na nagtatakbuhan sa kalsada. Nagtatakbuhan yun dalawa na sila So minalas lang, na ako nakatama. Bukod sa nakakasindak na babalang ito, etong buong kahabaan ng Commonwealth Avenue sa may Center Island, nababarikadahan ng mga railings na gaya nito na kung makapansin natin ay halos wala ng puwang sa pagitan. Kaya hindi lubos maisip na ating mga otoridad kung bakit nagagawa pa rin ng ating mga kababayang tumawid dito. Habang nangyayari ang investigasyon, ilang ibang kabataan pa ang namataan naming inaakyat ang railings para makatawid. Ito'y kahit pa sa kabila ng mga nagkalat na traffic enforcers sa lugar. Maaaring siguro sa kapabayaan na rin siguro ng mga magulang kung bakit yung mga bata ay nandito pa rin sa lansangan. Sa ganitong oras dapat yung mga bata natutulog na. Ilang saglit pa, hindi na lang basta mga paslit ang namataan naming umaakyat sa mga railings. Pati na ang mga nakatatanda na dapat sana'y nagsisilbing mabuting ehemplo. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Ay nako. Samantala, bukod po sa mga kaskaserong motorista,
pati ang ilang pasaway na pedestrian. Problema rin sa Commonwealth Avenue. Natsyempuan sila mismo ng GMA News na sa halip na tumawid sa overpass, pinipiling makipagpatintero sa mga humaharurot na sasakyan. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Nagkalat ang mga warning signs sa Commonwealth Avenue. May babala sa mga tumatawid na kalapit ng mga pedestrian overpass. Isa ito sa mga pedestrian overpass dito sa Commonwealth Avenue. Marami rin naman ang tumatawid dito. Pero meron talaga matitigas ang ulo na mas gustong makipagpatintero sa mga sasakyan at isugal ang kanilang buhay kaysa tumawid sa tamang lugar. Pumeso kami sa may palengke sa Commonwealth. Napakalaki ng warning sign dito na bawal tumawid. Pero tila hindi ito pansin. Delikado po yung ginawa nyo, Nay. Sige po, patawad po kasi nahihilo ako doon. Saan High po? blood ako pag-akyat. May awa naman ng Diyos sa atin eh. Ha? Huminto naman sila eh. Kung talagang oras na, yun. May presinto ng pulis sa lugar, pero ang palengke raw talaga ang kanilang tinututukan. Pagdating sa mga batas trapiko, taga-suporta lang daw sila. Talagang ina-apprehend namin yan. Pero pag nandito ma'am yung lead yung sa DPOS namin, meron talagang particular na unit doon na nanghuli niya. Pero may pedestrian na walang takot tumawid, kahit pa katabi na niya ang pulis. Half of the fatalities are really pedestrians, no? Hindi pasahero, hindi driver, kung hindi maraming namamatay sa pedestrians. And this is not only in the Philippines. Ang jaywalking o di pagtawid sa tamang lugar ang isa raw sa mga dahilan nito. Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.